Pero yung mga kolumnista, they were working para dun sa mga pahayagan na nagpoprotekta ng mga interes ng oligarko. Diba? Sila po, kahit sabihin mo pang critical sila sa gobyerno, pinaprop up pa rin nila ang mga mayayaman. Sila po ang nagbibigay ng payola nila, nagbibigay ng whatever nila. They were there para may semblance na ay kunwari may nag-o-oppose, ay kunwari may critical sa gobyerno. Pero ang totoo niyan, dinidefend lang nila yung establishment. Ano yung businessmen na yun? Ano yung mga negosyo na yun? Yun yung mga negosyo na nag-create ng corruption sa gobyerno. Sila yung nagpapapanalo doon sa mga kandidato. Agenda nila ang sinusulong. Yung ibang mga politiko, tumalino na rin, nung nagkaroon ng pera, gawa ng kanilang korupsyon, nagtayo na rin sila ng mga malalaking negosyo nila. Galit na galit tayo nung na-realize natin, minamanipulate pala tayo ng ABS-CBN ng ilang dekada. All this time, akala natin, wow, biktima sila ng Marcos administration, yung pala binenta nila. Dekada, we knew something was wrong kasi hindi tayo umaasenso. We knew something was wrong kasi benta ng idea na demokrasya, na napakagaling nila, napakabait, na napakaliberal, na sila lang daw ang may tunay na puso para sa atin. Yung pala, ang ginagawa ng mga politiko natin ay pinoprotektahan lang ang kanilang mga business interests. At hindi lang yon. Siniguro nila na ang ating mga batas, the way our society, our government, everything was constructed was to make sure that they were protected. Na nakukontrol nila yung mga leaders natin, nakukontrol nila yung mga masa. They had media, they had government. What else would they need? They controlled all aspects of communication. They controlled our thought. For a long time, ABS-CBN was dictating kung sino ang tingin nating maganda o pangit. Sila ang nagbibigay ng idea na kapag morena ka, hindi ka maganda. Medyo light yung topic ngayon. Napansin niyo ba na nagte-trend towards bardagulan yung language ng ating ng administrasyong Marcos? O pag tingnan natin examinin natin itong trend na ito. Saan ba nag-umpisa itong bardagulan na ito? Well, it was a term that we were using panahon ng Duterte administration and even before that during the campaign. It meant yung masakit na real talk. Okay, the things that people would normally not say even in polite conversation. Masakit talaga. But in the name of truth, and kumaga, yun nga, the term I think is real talk. But real talk is much kinder. It refers to actually conversational, pero you will not hide anything. Kumaga, you will dispense with the usual niceties that will spare people's feelings. And actually discuss politics in a way where you tear off the masks. Parang ganon. In the early days, during the campaign of the Duterte campaign 2016, a lot of the language of the defenders of candidate Duterte were turning the narrative upside down. Ang tagal-tagal natin na naniniwala doon sa naratibang dilaw. Okay? Since even before the 1986 revolution, sila na po ang nag-create ng construct of good versus evil. Marcos evil, the yellows were good. As it turns out, years and years and years later, maybe 30 years later, we wake up to the realization there are no good guys. There are no white knights on white horses. There are no heroes coming in to save us. The 1986 revolution, as it turns out for many of us, disillusioned in the early stages was because it seemed to most of us that the group that kicked out the Marcos dictatorship simply replaced him and created labels that made the people look using the liberalist phrases, liberalist terms, mga puro liberal. Parang the trend was accepted wholeheartedly. Parang anybody who was yellow during that time. And most of us, we were saying all the same things. We were all saying that the Marcos dictatorship was dangerous, that they did this, they did that, and it was. But at the same time, it was a one-sided narrative. So ang naririnig lang natin yung side ng mga dilaw. Nung yung mga dilaw na yung nakaupo, nagbago ang mundo natin. And at first, niyakap natin talaga yung naratiba nila. Na sila yung tama, sila yung magagaling, sila yung good guys because they kicked out the Marcos dictatorship. They milked that Marcos dictatorship term and that we are the good guys, chuchu, for decades. Decades. A lot of it was ripped off when we couldn't decide anymore. Ramos was a Cory anointee, kumbaga. Cory backed his presidency. After Ramos, it was ERAP. It was the turn of the comeback. Kumbaga, the masses may inadvertently or whatever, because artista si ERAP, were able to actually put in their man. Hindi siya nagtagal because yung mga elitista couldn't accept an artista, couldn't accept the type of president that ERAP was representing. And then they put in, Gloria was much more acceptable. She was one of them. And as it turns out, teka muna, naparealize tayo na anong one of them?
Ano ba yung them? Sino ba yung them? It was the elites trying to reassert their, nire-reassert nila na sila yung in power. Sila yun. And so, how unusual. How unusual na ang nagsasabing sila yung representante, kumakatawan sa demokrasya, sila po yung mga elitista, sila yung mayaman, sila po ang nagsiset ng mga standards ng public education, sila yung nagset ng standards kung what constitutes full employment, sila po ang nagsabi sa atin na itong mga to, itong ginagawa natin para sa mga mahihirap, magpasalamat kayo sa amin because we are doing so much, but as it turns out, they kept people stupid and poor. Ang laki ng mga tinanggap natin na yung ganong klaseng edukasyon, yun po ang okay, sige. Seymour, I'm going to discuss that because I was one of the first who actually asked about it. So anyway, sige. So we allowed, we didn't know any better. We allowed that the narrative be dictated by people who are actually in the upper 2% or even less. People who didn't have to worry about food the next day would say that, okay, this is enough food. I mean, this is how much a person can make and still be able to eat. We accepted very low labor standards. We accepted very low quality education. We accepted public transportation that at best could be described as chaotic and expensive. For whatever the sins the Marcos dictatorship had, they did put in the LRT. They did create institutions for culture and arts, the evolution of national identity. Itong mga to inisip ng Marcos administration. The Cory administration just didn't want anything to do with the Marcos administration, good or bad. Politics became the playground of the rich. And nakita natin panahon ni Noynoy na oops, yung mga pwede na sinasabi ng mga liberal, binigay nila sa atin yung pinakapwede na para sa kanila na leader, and that was Noynoy Aquino. It wasn't going to be difficult to predict that Rodrigo Duterte would rise from beyond that. So pagdating ng grabe, nakaka-distract yung mga tanong ninyo. Ay, ADD ba kayo? You cannot concentrate on the topic. Kasi na din ako. Nakikita ko syempre yung mga comments ninyo. So, nung panahon ni Rodrigo Duterte, ang nakasanayan natin at ang ginagawa natin sa social media, tinutuhanan natin yung wika ng masa. Tinutuhanan na dati kung magsulat ako tanggap English. Yung English na tinatanggap sa Ateneo, Maryknoll. Graduate ako, Maryknoller ako, but I graduated in the United States. So, ganun talaga ako magsalita. We speak English at home. English is my first language. So, but my father demanded that we would have to know how to speak Tagalog because Tagalog kami. My father is from Malolos, Bulacan. My maternal side of the family originated from Cavite. So bakit pinag-uusapan natin ang wika? Kasi ang wika is a cultural carrier. And bakit? We'll explain why it's important later on. So ang nakikita natin, panahon ng kampanya ni Rodrigo Duterte, nagkaroon ng tinatawag natin ngayong bardagulan. Ano yung bardagulan? Real talk. Real talk, masakit. Real talk, masakit pero makatotohanan. Real talk na nahahampas ka ng katotohanan. And it was all of us na hindi nila pinakikinggan noon, all of us na wala naman plataforma para magsalita at magbigay ng ating pahayag. Hindi tayo included kasi dun sa mga taong pwede lang magpahayag noon. Only in the Duterte administration, nung nagkaroon tayo ng social media, did we realize na lahat ng media kinokontrol nila. At yung mga kolumnista nila, kahit sabihin mo pang critical yung iba sa kanila sa gobyerno, kahit sabihin mo pa na hindi sila kasama ng mga elitista na nasa administrasyon, they help prop it up. Nagki-criticize sila, but not enough to take down the administration, not enough to expose that it's the businessman's agenda that has always been prevalent dito sa Pilipinas. Nagkaroon tayo ng bardagulan because for the first time, tinanong sa akin, bakit ganyan kayong mga DDS magsalita? Sabi ko, hindi na kayo nahiya sa tanong ninyo. Sino ba ang mga sumisikat na kolumnista in newspapers? Kasi noon, di ba, yun yung pinaka parang influencers noon. Pero yung mga kolumnista, they were working para dun sa mga pahayagan na nagpoprotekta ng mga interes ng oligarko. Diba? Sila po, kahit sabihin mo pang critical sila sa gobyerno, pinaprop up pa rin nila ang mga mayayaman. Sila po ang nagbibigay ng payola nila, nagbibigay ng whatever nila. They were there para may semblance na kunwari may nag-o-oppose, kunwari may critical sa gobyerno. Pero ang totoo niyan, dinidefend lang nila yung establishment. Ano yung businessmen na yun? Ano yung mga negosyo na yun? Yun yung mga negosyo na nag-create ng corruption sa gobyerno. Sila yung nagpapapanalo doon sa mga kandidato. Agenda nila ang sinusulong. Yung ibang mga politiko, tumalino na rin, nung nagkaroon ng pera, gawa ng kanilang korupsyon, nagtayo na rin sila ng mga malalaking negosyo nila. So ano na nga nangyayari sa Pilipinas? Kamusta naman si ordinaryong mamamayan? Kamusta naman tayong mga hampas lupa? Meron pa ba tayong mga pagkakataon? Meron pa ba tayong mga kumbaga,
they just give you enough opportunity. Makarise ka ng konti, tapos tuwan-tuwa ka na. Wow, nakagraduate ako ng mga anak sa college. Wow, everybody is what? Middle class. Pero we're really all just one big sickness away from poverty. One bad episode away from poverty. Pero tuwang-tuwa na tayo. Pagdating ng bardagulan ng eleksyon ng 2016, ang daming maskarang nasira, nawasak, natanggal. Galit na galit tayo nung na-realize natin, minamanipulate pala tayo ng ABS-CBN ng ilang dekada. All this time, akala natin, wow, biktima sila ng Marcos administration, yung pala binenta nila. Wow, all this time iniisip natin na talaga namang gusto ng ordinaryong mamamayan ng mga Pilipino, yung klase ng entertainment na binibigay nila. Yung pala, wala pala talaga tayong choice. Ang daming nagising. Sabi ng mga astrologers, astrology, larangan nito ng Attorney Nick. Pero nung nagkakaroon talaga ng ganitong klaseng waves of differences, and as an archaeologist, alam din po natin na ang mga sibilisasyon, may mga dumadating rin dun sa punto na either pataas yan or pababa, na nagkakaroon ng realization that all of it was built on a lot of lies. So, wow. All of this. So, yung pagsasalita natin nun, yung pagsasalita ng yung tinatawag natin na DDS Bardagulan was actually an expression of frustration na naipon ng ilang taon. Dekada, we knew something was wrong kasi hindi tayo umaasenso. We knew something was wrong kasi benta ng idea na demokrasya, na napakagaling nila, napakabait, na napakaliberal, na sila lang daw ang may tunay na puso para sa atin. Yung pala, ang ginagawa ng mga politiko natin ay pinoprotektahan lang ang kanilang mga business interests. At hindi lang yon. Siniguro nila na ang ating mga batas, the way our society, our government, everything was constructed was to make sure that they were protected. Na nakukontrol nila yung mga leaders natin, nakukontrol nila yung mga masa. They had media, they had government. What else would they need? They controlled all aspects of communication. They controlled our thought. For a long time, ABS-CBN was dictating kung sino ang tingin nating maganda o pangit. Sila ang nagbibigay ng idea na kapag morena ka, hindi ka maganda. Sila yung nagbebenta ng idea na kailangan tisay ka, kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka. Oh, sure. Ay, may bisita tayo. Doon lang sa TikTok nakikita kami here, sir. Wala ka sa camera range eh. Yun. Oh, may I don't have your tweets eh. It's over there. Dion, can you call, sir? Hello? Go. Sir, tawag ka. You better go. Either that or you stay down. Down. Yun, liga na lang daw siya. Okay. So, budol. Sa madaling sabi, budol. Enter Rodrigo Duterte, mayor sa isang city na binago niya yung mukha. The whole time na mayor si Rodrigo Duterte, he became known as a tough guy. Pero somebody na hindi talaga mahabol ng administrasyon, ang capability niya to change the face of his city. And we defended him because for the first time, there was a candidate who was talking the talk, walking the walk. Tapos, he was one of us, is one of us. Hanggang ngayon, he is one of us. At alam niya, ang galing niya sa politika. Minsan it would confuse us. Sometimes he would say one thing, do another, and do something. He kept people guessing. There was never any serious challenge to his leadership. Maging nung time ng election, hanggang sa bumaba siya sa pwesto, never any serious challenge to it. Bardagulan is the language of the masses na naka-realize, na gumising sa katotohanan na ang tagal-tagal nilang niloloko tayo. Ngayon, ano ang nakikita natin sa Marcos administration? Ginamit ni E.S. Bersamin yung salitang budol. Nag-unleash sila ng mga trolls na pumupunta sa atin at ano lang ang ginagawa? Tinatawag tayo akong pangit, tinatawag si Maharlika na fake news, tinatawag siya na nininiwala kayo kay Maharlika, mga ganyan. They're trying to approximate the DDS Bardagulan, but they cannot get near. Bakit? Not enough brains to rub two stones together. Bardagulan was the expression of decades of frustration na every time na lang. So nagkaroon ng revolusyon, nagkaroon ng iba't ibang turnovers, iba't ibang eleksyon, pero walang nagbago. The whole time niloloko nila tayo, but they were just churning out the same thing every time. Nung pinalitan nila ang Marcos dictatorship, they just replaced him. They replaced him not by a single strongman dictatorship, but a dictatorship by an oligarchy, by a group of businessmen behind the politicians. Bardagulan, nag-a-attempt sila ngayon na i-replicate yan. Nag-a-attempt sila ngayon
na to speak the language of masa. And it's not working. It's not working precisely because they are not one of us. Hindi nila alam yung frustrations natin. Hindi nila naiintindihan why we identified with Rodrigo Duterte because he was the only person who actually saw us. Siya yung nakakita ng pila sa labas ng Department of Foreign Affairs ng mga tao pumipila ng alas 4 ng umaga with the Noynoy Aquino administration and administrations before that. So nothing wrong with that. What the F? Pumipila ng alas 4, alas 2 ng umaga ang mga tao para makakuha ng slot para sa passport for a better life. And what did they do? They didn't see anything wrong with that. Duterte came in and said, he went inside the DFA and told the people there, hindi na ba kayo naawa, mga kapwa Pilipino nyo nasa labas, natutulog sa sidewalk? Yan ang bardagulan. Akala nila, pag nagsalita silang kalye at mang-insulto sila ng mga tao, bardagulan yun. Hindi yan ang wika ng DDS at hindi yan ang wika ng masa. Yes, tama si Hans Ya. And this is something that we have been saying repeatedly. In-echo na ni VP Inday, we deserve better. The Filipino deserves better. That's why nagkaroon ng Duterte administration. And did they think, did BBM think, na kapag nagsalita siya ng masakit or ng diretsa, yung mga he's lying. Pardagulan yun. Don't have enough brains. Ang masakit para sa mga administrasyon na ito, sa administrasyong Marcos, is that tumalino tayo. Ang swerte ng mga nakagraduate dahil sa free tertiary education. Kasi binatanggal na nila yan, dinidefund yan dahan-dahan habang dumadaan ng mga taon. Taon-taon sa GAA, paliit ng paliit yan. At hanap sila ng hanap ng paraan. Sabi ni Makinig Lang Gogo, ma'am, baka di mo alam minura niya ang Diyos. Bakit? Apektado ang Diyos? Diyos siya. Siya ang maghahatol, siya ang magpapasya, siya ang magde-decide kung mayroon tayong kailangan gawin sa kanya, walang sinalita ang Diyos. And if ever, ang panunungkulan natin is ipagdasal siya, kung sa tingin ninyong masama yun, pero ang tingin ko hindi. And if ever, sige, di may kasalanan siya. Anong sinabi ni Jesus, di ba? Ano? You forgive 7 times 7? Sino ka? Nagreklamo ba ang Diyos? Kung may maghahatol sa kanya, Diyos yun. Ikaw ba ang nasaktan? Are you saying that you know better than God on how to rectify that situation? Don't bring God's name here. We're talking politics. Sabi ni Shop, marami namang Diyos. Ay, hala. And now people want to anong ginagawa? May mga tao who want to stop that. Actually, yung mga rappler na yan, last administration, they wanted to silence us. Were they able to do that? Hindi. Kasi it's real. Hindi kailangan ng toll farms ng DDS sa totoo lang. Sabi ni Madara, minura yung Diyos pero sa parang 15 years na addict di siya nag-comment. O nga pala, singilin namin sa inyo yung ginagawa ng simbahan dun sa mga bata. Minura, ano yung mas masakit? At sinong mas maraming nasaktan? Ilang henerasyon ang hindi pinanagutan ng simbahan sa mga bata? Aber nga, napanood niyo ba yung nangyari dun sa Boston nung na-realize nila na iniikot lang nila yung mga pare na na nahuhuli na nang-aabuso ng mga bata. Hindi nila tinatanggal sa simbahan, iniikot lang, nililipat lang. Pupunta sila sa ibang simbahan doon mag-aabuso uli. Ilang dekada ginagawa yan ng simbahan. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo kayo sa mura? Konti namang sense of proportion. We were breaking barriers. He was breaking barriers and we was right there beside him, along with him. Hindi natin siya iniwan at hindi niya tayo iniwan. Yan ang leader. So, the Marcos administration is trying to replicate that, but they started with paninira. At ang ginagamit nila, pera natin. Ginagamit nila ang kung ano-anong institusyon para makapanira doon sa mga pinagkakatiwalaan natin, FPRD, Inday Sara, at yung mga associated sa kanila. Siraan ang wika ng administrasyon na ito. Siraan. Akala ba nila bardagulan yan?
Bardagulan yung ginagawa ni Sas Rogando Sasot na nagdinala niya sa masa ang konsepto ng international relations at inexplain niya kung paano nakikipag-ugnayan ang bawat bayan sa isa't isa. Yung konsepto ng soberanya na mahirap kahit sa abogado, mahirap intindihin kahit sa mga abogado, napaintindi niya. Yan ang DDS Bardagulan. Mga konsepto ng batas, andyan kami, andyan si Attorney Bruce, si Attorney Darwin, Attorney Tom. Walang naiwan. Itong ginagawa ngayon na hinihimay natin yung mga pangyayari, mga kaso, yung mga nai-interest ang mga tao kung paano umaandar yung sistema ng batas. Yan, lahat yan na-explain. Yan, ang tunay na demokrasya, hindi yung pinag-uusapan lang nila doon sa mga matataas na lugar. Tapos pagka nagtanong ka, tatawanan ka lang at sasabihin, hindi mo naiintindihan. Yan ang yellow democracy. Ibang level talaga itong mga to. Itong drift nila, trying to talk the way we talk, is an attempt na paghiwa-hiwalayin tayo. Of course, they're not doing it right. Hindi, they cannot understand it eh. Hindi nila makuha yung formula because there is no formula except there's only one element. And the element of sincerity. Yung Bardagulan natin, ang tawag ko doon, primal scream therapy, because for the longest time, niloloko tayo. We knew something was wrong and then suddenly, ayan na, nasinagan na sila ng ilaw. Nakita na natin what they are. Nakita natin kaya ang tindi ng pagkatalo ni Mar Rojas. It was the first time. Naku, administration candidate ang tindi ng pagkatalo. For the first time, nakarinig tayo ng words na ano, na sige, gawin natin. At yung sinasabi sa atin, paulit-ulit, kulang na lang talaga. At narinig ko the most yan panahon ng Presidente si Noynoy Aquino. Parating pag sinabi na, dapat may ganito tayo, dapat i-improve ang mga trend, dapat i-ano. Ano yung sinasabi parati sa atin? Ano? Ang sinasabi nila sa atin, walang pera eh. Mahirap lang ang Pilipinas. Wala tayong pera para dyan. Yung pala, walang pera para sa taong bayan. May pera para sa bulsa nila. Tingnan ninyo, mayroon bang naghihirap ng mga politiko dyan? Ngayon gagamit sila ng mga silitang budol without understanding what it means. At walang magawa. Tingnan ninyo. Ano yung punto ng pag-hire ng mga troll farms if what they're saying is as clueless and as distorted a reality as their bosses have? Akala nila formulate, akala nila they can say, si Duterte nagmumura, mumura din tayo. Si Duterte ganun magsalita, sige ganun din tayo magsalita. Mali. All they have are words. Pero walang puso, walang sincerity, walang tunay na pagmamalasakit sa taong bayan. Umakyat sila at umupo sa pwesto ng gobyerno para makinabang sila at saka ang pamilya nila. And look at it, look at who are in Congress now. Families and families, puro sila magkakamag-anak. At mga magkakamag-anak na wala naman na i-contribute, naghihirap pa rin ang mga probinsya nila. Hindi nila nabago yung mukha ng mga probinsya nila. Hindi sila nagdala ng development at lalong-lalo na hindi nila inangat ang estado ng buhay ng mga tao nila. Kita mo yung mga komento nila, napaka-clueless, napaka-unintelligent. Ano yung sinabi ni Sam? Mura, gusto mo? Kung sabihin ko, you don't have enough brains to appreciate what's going on here. You sit down, go out muna, wash your face, sit down, and listen to the adults. Look at you. What a juvenile response. Let the grown-ups do the talking. Aral ka muna. Gagawa ka ng ganyan, napaka-illogical yung mga ano mo, yung mga conclusions mo, based on what? Based on 2 minutes of listening? Wow. Sabi ni Win, akala nila kapag ginagaya nila tayo, and ang mga Duterte, mas malakas sila, pero trying hard sila, alam mong hindi sila ganon. Totoo. Not only hindi sila ganon, they have no intention of helping out people. And all they're doing for all their issues and their problems, for all the things they're trying to do, for all their activities, for all their troll farms, kaway naman kayo dun sa Mandaluyong, for all the things they're trying to do, it isn't to make things better for the Filipinos, it's just to make sure yung amo nila mag-survive. Sabi ni Ishmar, sinasabi ng mga tao may silent martial, maaari din kayong silent dagdag bawas kasi may conditioning sila upang makapagdagdag bawas niyan. Di halata.
And daming nagsasabi, nakakatakot, baka dayain tayo sa eleksyon. Ano ba? Dinadaya na tayo ngayon pa lang. Yun yung purpose ng ayuda. Kaya pamigay sila ng pamigay na pera para magbumoto yung mga tao sa kanila. And oh, by the way, hindi nila nilalakihan ang budget ng Department of Education because they want people to be poor and ignorant. Sabi ni Ace, ayoko talaga makita si attorney na magalit. Sa totoo lang, nakakatakot. What? But I'm so nice. Sabi ni Proud Mindanawan, yan po ang normal niya. Uy, grabe kayo. Wait po. Sabi ni Rain, nakakakaba yung impeachment. Kasi mga senador ang magde-decide kahit kakabahan pa ba tayo? Alam na natin kung saan patutungo. They're trying to take down everything that made the Duterte administration great. Una nilang tinarantado, healthcare, free tertiary education. Itong mga programa na ito, they are designed to help eliminate poverty. Yun po yung purpose nun. So why are they taking it down? Because they don't want us to not be poor. Ayaw nilang umasenso. Kasi then the businessmen would actually have to compete. Ayaw nila ng competition, gusto nila monopolies. Yung ABS-CBN, gusto nila sila lang. Same with the businessmen na nagpopondo dito sa mga politiko natin. So tumatalino, in fairness, tumatalino yung mga politiko. Marami dun sa mga negosyante, hindi na nila tinatanggap ang pera kasi ninanakaw nila na ang pera doon sa from our taxes. Galing. Sabi ni Oxygen, yes, pag marami ng matalino, marami nang pupuna sa kanila. Kaya kailangan insultuhin tayo. Nagmumura kayo as if yung pagmumura is the worst possible sin. Ang worst possible sin is keeping people poor. Tandaan mo yan, Sam. Yung mga amo ninyo, they want us to live in poverty. Sila yung namumuno dyan. And when we go to work, we're just really making money for them. When we pay our taxes, we're really just, kulang na lang, sabi, bigay nyo na lang sir yung bank account ninyo para diretsuhin ko na lang, di na dumaan. Di na, ang dami pang dadaanan yan, makalpas pa. Joseph, ayusin mo naman yung, spelling ng pangalan ko. Sabi ni Nine, si attorney parang FPJ yan, mabuting kaibigan pero masamang kaaway. I don't even start fights. I don't. As much as I can. Maybe I start them unknowingly, but eventually nakakaganti ako. There are two ways to eliminate your enemies. Number one is to eliminate them. Make sure you win and you win strong and good and make sure di sila makabangon. The other way is to make friends with them. Create allies out of your former enemies. Kaya tatandaan po ninyo, may mga naninira dyan. Nag-create ng divisions dito sa ating panig. Sabihin, yung tao na yan, double agent. Sino yung double agent? Yung nag-create ng division? O yung nakikita mong lumalaban araw-araw? Yun yung danger doon. Kasi sa totoo lang, natural that we stand together. Natural na dahil may common cause tayong lahat. Kita mo, napakawalang kwenta ng mga trolls dito. Kadiliman versus kasamaan na naman. Uy, ano ngayon? Ano yan? Diba? Wala kang konteksto, wala kang ebidensya, wala kang diskusyon, wala kang argumento, wala kang brains. Huwag kang sumali dito, usapang matalino dito. Umuwi ka na. Tama na ang trabaho, baka nag-overtime ka na, hindi ka babayaran yan. Pwede ba yung mga katanungan ninyo? Yung iba Googleable. Ano dyan yung mga kumakahirit Akala mo nakapuntos kayo? Mariosep, nare-realize lang ng mga tao na sayang yung bayad ng gobyerno sa inyo. Taxpayers money yung pinambabayad sa inyong mga tolls kayo ha? Mahiya kayo. Sana man lang nagbibigay kayo ng resibo. Hindi Wait, magbayad kayo ng income tax dun sa kinikita ninyo. Laki na nga lang binabayad, hindi man ganun kalaki. Hindi ka pa rin makakapagpalaki ng pamilya, hindi ka makakapagpaaral sa college ng mga kinikita ninyo dyan. Nevertheless, bayad kayo ng taxes. Doon ninyo marirealize na mali yung ginagawa ninyo dahil sa laki ng taxes na binibigay nyo, tignan mo kung saan nila nilulustay yan. Tapos sasabihin nyo, si Inday ang lustay, ilan billion, 800 billion on legalized vote buying. Hindi kayo na-upset doon?
Kinlir si Inday ng COA pagkatapos sasabihin ninyo, lustay. Hindi na kayo nahiya. Ay nga pala. Sino ngayon yung iodized salt awardee natin? Si Samba? Uy, sabi ni Warlock, nakakahiya ka. Uy, darling, matagal nang nawala yung capability mo mahiya. Kaya huwag kang gagamit ng mga ganyan na words dito. You don't have enough brains to rub two stones together. If I leave you in the forest, you wouldn't be able to make a fire. Kiyads! 13. Oh. Yung mga trolls dito, hindi nila nakikita how people adore the Dutertes. But we're not even really talking about the Dutertes, but we're talking about how selfish and greedy our government officials are. At kung nakakahiyaman para sa'yo na magsalita ng ganitong real talk, then I suggest you read the Constitution. Oh, wait. Marunong ka ba magbasa? Uy, grabe. Sabi ni Gracia, ang sosyal ng pagsunog. Mahal yung matches natin dito. Ay, mahal yung pospora namin. Sorry, matches talaga nasabi. Sabi ni Dan, dapat magnanakaw din tawag sa mga trolls ni Tamba dahil alam nila galing sa nakaw pinapasahod sa kanila. Hi, Ronan. Sabi ni Lito from Cebu, ganyan kasi yan, attorney, walang pera kaya kapit sa patalim na lang sila. I get it. Naaawa din naman ako sa kanila, pero sana magbayad sila ng income taxes para sulit. Sabi ni Batang Polos, I love your kilay. Independent yan of each other. Sabi ni Guillermo, bakit hindi nila magawa sa mga page nila ang mga batikos? Istorbo kayo, nabibiting kami sa diskusyon. I want you to pay attention to the language of the Marcos administration. Yun yung point. Bumalik na ako sa point. Okay, balik na tayo dun sa diskusyon. Napaalala tuloy kasi ni Guillermo. So, pay attention to the language of the Marcos administration. Dati social. Di ba? English, presidente. I know. Natawa ako kasi kanina, di ba, kahapon, ginamit ni E.S. Bersamin yung salitang budol. O di syempre naalala natin lahat, budol baka mo. Talagang budol pa yung ginamit niya na salita. It was formulated to elicit a reaction or elicit a connection. Akala nila nag-iisip sila, but no. Instead, ano yung naalala? Nabudol tayo ni BBM. Budol. So, hindi scientific eh. Hindi sila, walang linguistics major ngayon dun sa mga tao nila eh. But you know what's even worse? Well, you know what's even worse? Is that, it's all lip service pa rin eh. Paano mo paaangatin yung estado, yung tingin ng mga tao sa boss mo, kung ang boss mo, wala namang achievements? Yan, sabi ni Saida, ang budol para lang sa Marcos administration. Sabi ni Redstone, bumabackfire talaga sa kanila. Ang mga words nila dahil lip service lang. Sabi ni Don Enrile, ang social ng name niya. Siya rin naman ang natamaan ng kanyang sinasabing budol. Totoo yan. Parang meron silang, sino sa inyong kumulang kay BBM ng balik sa'yo spell? Parang kinulang eh. Sabi ni Malik Palao, seryoso na guys. Sabi niya, Section 261, Letter V of the Omnibus Election Code bars the release, disbursement, or expenditure of public funds 45 days before a regular election unless authorized by the COMELEC. Hindi po ba pasok dito ang AKAP at AICS? Kailangan dalhin sa Korte Suprema. Saan ba nanggagaling yung mga yan? Yan, sabi ni Che Dolera, kaya hanggang trolling lang sila. Kasi hindi sila marunong. Hindi naman. Kasi you can't write if you don't know how to read. Ayun nga lang. Parang ang tagal-tagal. Kung papansinin nyo yun. Kaya ang iikli ng mga sinasabi ng mga trolls, yung mga tipong nakakahiya ka. Kasi you know how long it took for them to write that single phrase? Siguro it took them about 10 minutes. N-A-K, ano ba yung susunod na letter? Paano ba mag-spell ng nakakahiya? Magtatanong pa. I'm just wondering, panahon ni Tati Duterte, kayo po at mga kasama niyo ang pinapatahimik ng kabila. Ngayon, yung sa government ang nagpapatahimik, so ibig sabihin, isa lang sila. May punto ka dyan, ma'am. Nagsanib puwersa kasi sila eh. Alam mo, sa totoo lang, yung totoong mga loyalista, konti lang sila. So kailangan nilang magsanib puwersa with everybody else. Sino ba ang malaki na grupo? Sabi ni Way I See It, nag-evolve din ang mga BBM semantics. Makikibudol na rin na sa totoo, kaya may bardagulan dahil kagagawan din nila. BBM nga kasi. Ayoko sabihin. Ma'am Jacqueline, hi. Sabi niya, nakakatawa sila yung nagsusulat ng mga sinasabi ni BBM like yung hindi na sila natutulog. Lalo silang pinagtatawanan eh. Yun na nga eh. Bakit ganun ang Marcos administration? Pag seryoso yung salita nila, ang daming natatawa. Pero pag nagpapatawa sila, nakakaiyak.
Sabi ni Miss Saigon, people these days can easily identify how inauthentic their semantics are. Di bagay sa naturingan dating Chief Justice. Actually, I don't really think even that that E.S. Bersamin actually started or wrote that. It's so contrary to his writing style or even his speaking style. Si E.S., yan, contemplative yan, at saka lahat ng sasabihin niya, iniisip muna niya. I mean, hindi parating angkop because communications, lalong-lalo na being a speaking on behalf of a government, it takes some skill, it takes some kind of talent, it takes some kind of training. Hindi ko abogado ka, marunong ka na nun. Although lawyers are also communicators, we're in a different arena altogether. Hindi, kumbaga, hindi enough yung pagiging abogado. Ang ganda ng sinabi ni Miss Saigon, no? Ang talino kasi. Ang sarap-sarap talaga magbasa ng makatotohanan, sincere, tapos matalino. Hi, magandang gabi, Kit. Christine says, ES and others in admin trying to put budol on the Dutertes, it backfires because we remember how that's the BBM admin. Every day, just when we were thinking they couldn't get lower, this admin reaches new depths. Ito pa, they just keep falling back on old arguments that have already been smashed. Halimbawa, nilagay ko ngayon, pinost yan sa Facebook, nakalagay doon, ginamit yung word na budol, tapos naalala natin yung 20 pesos na bigas, at saka continuity. Pasok si Tol, entrada si Tol. Sabi, mukhang ikaw ang nabudol. Iba naman yung plano dun sa pangarap. Wow, di ba? Basag na yung argumento na yun. So, ibig sabihin, parang hindi ko alam, kakampi nyo ba si BBM o sinisiraan ninyo? Yung sasabihin ni BBM sa campaign, pangarap ko ganito, wala pala siyang intensyon? Wala pala siyang intensyon to work towards that goal. This is my goal. Pero wala akong intensyon, mahihiga lang ako. Ano ba? Pangalawa, marunong pa siya dun sa, kausap niya ako. Sana kausapin din niya si VP Inday. Kasi parang ang kinakausap niya, yung mga taong mismong sinabihan ni BBM. Ano akala nila sa akin? Vlogger lang? Nakalimutan nila kung ano yung opisina ko dati na nakakausap ko ang presidente at ako mismo ang saksi sa sinabi niya? Sinabi rin ni VP Inday, di ba? Isa sa mga revelations niya. Nakaupo sila, nasa eroplano yata silang dalawa, hindi ko maalala. Basta magkatabi sila. Tapos pinag-uusapan, nagkukonsulta daw, this was during the campaign, nagkukonsulta daw si BBM doon sa isang advisor at sinabi ng advisor, hindi talaga kaya ang 20 pesos na bigas. Anong sabi ni BBM? Sabihin pa rin natin. Sabi ni VP Inday, alam niyang hindi kaya, alam niyang hindi totoo, sinabi pa rin niya, ipinangako pa rin niya. Take note of the word pinangako. So kayong mga trolls, huwag niyo naman subukan na sabihin yung mga ganyan sa akin, ako mismo saksi. Kayo ba nakakausap niyo ang Pangulo? I hate to be elitist about it. But, kung hindi nyo alam yung pinagsasabi ninyo, the best course of action here is to study. Hindi ko naman kayo mapagbibintangan kung hindi kayo makatapos sa pag-aaral ninyo, lalong-lalo din dito sa panahon ng mga Marcos. Sabi ni Ma'am BM, babasahin ko talaga to para maggalaiti yung mga to. Sabi ni Ma'am BM, pasalamat nga si BBM na nagmukha siyang matalino nung pre-secretary pa niya si Attorney Vic at nung naging ES niya si Attorney Vic.